Ganito ang aking kwento. Kung ano, ang istorya ng alaga ni Tay. Ito kaming magkakapatid, pero dahil sa hirap ng buhay, minsan wala kaming baon na pumapasok sa school. Dahil sa kahirapan ng buhay. Ito na ang nakamulatan ko sa ganitong edad. Natuto akong tumulong sa aking mga magulang. Hati-hati minsan ang trabaho. Ika nga, hating kapatid. Kaya sa gawaing bahay, kami may ginagawa. Tulungan kami. Si Tay naman isa itong kagawad sa barangay noon, kaya minsan wala siya sa bahay namin. Pero isang araw, dahil sa wala akong baon papasok sa school, nasanay na ako masyado. Nakikita ko kasi na masaya ang mga kaklase ko. Pero ako na may nagmumukmok sa sulok gang makita ko si Tay na dumaan sa school. Laking tuwa ko nang bigyan ako ng piso. Kahit sa piso noon, madami na ding nabibili ito. Masaya na din kami sa buhay pag may rasyon na binibigay sa amin. Nagagawan kami minsan ng aking mga kapatid sa tuwa. Halina kayo mga anak, meron akong dalang pagkain. Ito sa'yo kuya, ito sa'yo ate, at ito sa'yo bunso. Salamat po Tay. Sabay naming huwi ka sa aming tatay. Mabait si Itay. At alam namin na mahal nito si Inay. Kaso, iyon nga, nasa ibang bansa si Inay. Isang umaga na noon, may dala-dalang kambing si Itay. Anak, ito ang kambing. Alagaan niyo ha. Para kahit papaano, lumago pag nanganak. Opo Tay, wika kong sabi sa aking ama. Kaya masaya kami ng mga oras na iyon dahil sa may alaga na kaming kambing. Inalagaan namin ang kambing. Sa umaga, pinapastol namin ito at sa hapon, nilalagay namin sa silong ng aming bahay. Doon ito namamalagi. Kaya laging ganon, araw-araw ang trabaho namin ganito'y magbuntis. Kaya tuwang-tuwa kami. Matagal na sa amin ang kambing. Kaya alagang-alaga namin ito at binibigyan ng tubig para uminom. Hapon na naman iyon noon. Mabel, yung alagang kambing, huwag ninyong kakalimutan na ilagay sa silong ng bahay. Mabil daw, wika ni Kuya Dan. Hala, lagi na lang akong naglalagay sa silong. Ikaw naman kaya kuya. Wika
kung sabi sa aking kuya. Kaya nagturuan na kami kung sino ang maglalagay sa silong ng bahay. Pero ako na mismo ang naglagay sa kambing. Paggabi na noon habang kami masayang kumain ng dinner at kami natulog na ng maaga. Kasi uso sa probinsya, mga alas 7 pa lang ng gabi, tulog na ang lahat. Lalo pat gasira lang ang ginagamit namin. Di pa masyadong uso ang kuryente sa baryo. Pero laking pagkamangha unang puntahan ko na yung kambing. Pumunta ako kinabukasan sa silong ng aming bahay para ipastol ang alagang kambing ni tatay. Mabel, ipastol mo muna ang kambing sa pastulan bago ka pumasok sa school. Okay po tay, mabilis kong umuwi ka. Sa aking itay. Pero pagdating ko doon, laking gulat ko at dali-dali akong pumunta kay tatay para magsumbong. Tay, wala na po ang kambing mo. Hala, asan na yun? Tinali mo bang mabuti kagabi? Oo naman po itay. Pero ngayon, wala na. Dali, hanapin natin. Baka kung saan na yun nagsuot. Kaya, hinanap nga namin nila itay ang kambing, pero wala na kaming makita kahit malayo na din kami naghanap o nakarating. Wala na talaga ito. Wala na din doon sa kanyang pinagtalian at nang nakaraang gabi, wala man lang nakapansin o narinig na huni o kaluskos nito. Pati yung aso namin na si Bantay, wala ding reaksyon, kaya mahirap para sa amin dahil minahal namin ang kambing dahil buntis pa nga ito. Pero simula noon, di na namin nakita ang alaga ni Tay at naisip namin na may kumuha sa kanya. Kaya naisip ko pa din hanggang ngayon na mayroon nag-interest sa kambing or maybe yung kapitbahay din namin ang kumuha. Ganon paman kahit sa hirap ng buhay, naisip-isip pa din namin na aalagan ka ng kambing, pero iba pa din pala makikinabang sa bandang huli. Ganon pa man, noon pilit naming kinalimutan ang nangyari. Kaya sa ngayon, dahil sa pagpupursige naming magkakapatid, di kami nawalan ng pag-asa. Dahil sa ngayon, di lang isa ang
alaga naming kambing. Ika nga, pinagpala pa din kami ng Diyos sa aming buhay at di pinabayaan. At ito ang kwento ng alaga ni Tay. At mayroon kaming natutunan sa buhay. Hello guys, nagustuhan ba ninyo ang kwento? Salamat sa pakikinig at panunod sa bidyong ito. At shout out sa inyong lahat. Minadali ni Jonathan ang kasal nila ni Saul at nakahanda na ang kasal nilang dalawa. Nasa harap sila ng altar at kaharap ang pari. Ikaw Jonathan, tinatanggap mo ba si Saul bilang asawa sa hirap ng ginhawa? Titig na titig si Jonathan sa mukha ni Saul dahil napakaganda nito at napakaswerte nito. Nakangiti siya habang nakatitig. Titig sa mukha ng magiging asawa nito at sasagot. Nasana ito nang biglang may magsalita buhat sa pintuan ng simbahan. Itigil ang kasal, wika nito. Di makapaniwala si Saul. Humahangos ang babae na di tumitigil sa kahabol kay Jonathan. Gulong-gulo din ang isipan ni Saul dahil ito ang babae na tilulungan niya at kaibigan na at malaki na ang tiyan nito at di makapagsalita si Saul. Na ngayon nasa harapan na nilang dalawa si Cindy at pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawa. Bakit Cindy, andito ka? Tanong ni Saul dito. Magkakilala kayo? Wikang tanong ni Jonathan at nagugulumihanan. Saul, siya ang matagal ko nang hinahanap. Asawa ko siya. At anak niya ang dinadala ko. Ha? Di makapaniwala si Saul na si Jonathan pala ang lalaki na nang iwan kay Cindy. Jonathan, bakit? Bakit? Anong ginawa mo? Di kita maintindihan, miss. Dahil wala nga ako asawa. Ba't ka ba habol ng habol sa akin? Di nga kita kilala. Tas andito ka. Huwag ka maniwala sa kanya, Saul. Kilala mo naman ako ng matagal. Pero paanong nangyari ito, Jonathan? Pinaglipat-lipat ni Saul sa dalawa ang tingin at di makapaniwala. Carl, wala ka ba talagang maalala? Ito ang katibayan na ako ang asawa mo. Binigay ni Cindy ang kwintas nito at iniabot sa kamay nito sa lalaki at umalis na si Cindy. Di makapagsalita si Saul dahil napakabilis ng pangyayari. Kaya kita nito nang binuksan ni Jonathan ang palawit. Hugis puso iyon at nanlalaki ang mga mata nito dahil kasama niya ang babae sa loob ng frame at bumalik sa kanyang mga alaala na siya mismo ang nagbigay kay Cindy. Iyon at ang mga pangako nito sa ama ni Cindy. Nag-flashback ang mga alaala nito simula nang mapadpad siya sa isla. Mga magandang alaala. Andon siya kasama ang mag-amang Cindy at Mang Ambo. Di matatawaran ang mabuting pakikitungo nila sa kanya dahil sa kanila naging matatag siya at tumatak yun sa kanyang alaala ang mga katagang ito. Pag-ala na ako, iho, alagaan mong mabuti ang anak ko dahil siya lang ang kayamanan ko sa buhay. Opo tay, makakaasa po kayo. Si Cindy, ang babaeng mamahalin ko habang ako'y nabubuhay. Nakasulat sa mismong papel sa loob ng puso. Cindy and Carl sa dulo ng walang hanggan. At dahil dito, di alam kung sino sa dalawang babae ang hahabulin ni Carl at susundan dahil iniwan na siya ng mga ito. Dahil si Saul
sumakay na ng kotse papaalis sa lugar ng simbahan at si Cindy di niya makita kaya halos sumigaw na si Jonathan. Dahil bumalik na sa kanyang alaala kung sinong importante sa buhay niya. Di alam kung saan pupunta si Cindy ng mga oras na yon at balak nang umuwi sa isla. Nag-aantay na siya ng bus nang biglang may tumigil sa harapan niya. Cindy, tawag ng boses. Napalingon siya bigla dahil boses ni Carl ang nadinig. Naglalakad patungo sa kinaroroonan niya. Cindy, tawag uli ni Jonathan. Ba't andito ka, Carl? Diba doon ka na kay Sol? Ayaw ko naman na maging balakid ako sa iyo. Kaya pinapaubayan na kita at kakalimutan ko na minsan naging part ka ng buhay ko. Cindy, asawa kita. Bakit mo ako tinataboy papalayo? Sensya na, di ko maalalang lahat. Pero ngayon, alam ko na ikaw ang mahal ko. Sabay gagap ng mga palad nito kay Cindy. Carl, asawa ko. Ngitinguy ka nito. Patawarin mo ako, hindi ko alam. Nakalimutan ko na ako ibabalik na sana sa iyo. Nang araw din yon, pero di na ako nakabalik. Patawad, mahal. Carl, nagkayakapan na ang dalawa sakali. Kaya gumawa sila ng eksena dahil sa kanila. Nagkaroon ng traffic. Pero imbis na mainis ang mga tao, palakpakan pa ang mga ito sa tuwa. Kaya masaya sila Jonathan at Cindy dahil naaalala na ni Jonathan na asawa nga niya talaga ang babae. Kaya masaya niyang pinakilala si Cindy sa mga magulang. At tanggap naman nila ito dahil may buhay na pumipintig na sa tiyan ni Cindy. Sa bandang dako naman dahil sa kahiyan ni Sol, umalis na siya at nagpakalayo-layo at walang nakakaalam kung asan siya. Nang malaman ni Jack ang lahat, bumalik na uli si Jack ng bansa at hinanap niya si Sol. Walang gustong magsalita. Nanlumo siya kay Jonathan dahil inulit na naman nito ang ginawa kay Sol na ito'y kanyang iwan. Humanda ka, Jonathan. Ilang beses man ang ginawa ito kay Sol. Bulong ni Jack sa sarili. Kaya pinuntahan nito si Jonathan. Dali-dali siyang sinalubong ng kapatid. Pero pinagsabihan niya ito. Jonathan, paano mong nagawa ito kay Sol? Tol, sorry. Pero siguro nga, di kami para sa isa't isa. Marami nang nangyari. Napadpad ako sa bayan nila Cindy at wala akong maalala at ako'y nagpakasal na sa kanya. At ngayon magkakaanak na kami. Umupa na ang bugso ng damdam ni Jack sa narinig dahil magkakaanak na ito si Jonathan sa iba at pinabayaan na lang niya ang kapatid. Ang mahalaga, makausap niya si Sol. Kaya nang matuntun niya ang kinaroroonan ng dalaga, agad niya itong pinuntahan. Nang mga oras na yon, sa malayo, nakatingin si Sol, kaya naglalakad siya ng dapit hapon na iyon sa dagat. Nagmuni-muni kung bakit nangyari yon sa kanya. Sa kanilang tatlo nila Jonathan. Inisip na pinaglaruan sila ng tadhana. Di maiwasan ni Sol na napalayo na pala siya sa kalalakad. Dahil napailalim ng pailalim na ang kinalulugaran niya. May tumatawag sa kanyang likuran pero di siya lumilingon. Gang namalayan na lang na may taong humila sa kanya at siya'y binuhat. Naisip na padami na yata siya ng inom na tubig. Sol, gumising ka. Huwag mo akong iwan. Nandito ako. Nagmamahal sa'yo. Jack, ikaw? Sol, ako ito si Jack. Bakit mo yun ginawa? Ang alin? Di kita maintindihan, Jack. Niyakap siyang mahigpit ni Jack. At sa pagtataka, yung
yumakap na din siya kay Jack na nakatitig. Andito lang ako, Sol, di kita iiwan. Naiintindihan mo ba ako? Di ba, nasa Amerika ka na? Ba't ka umuwi dito? Sinabi sa akin ni Papa, di natuloy ang kasal ninyo ni Jonathan. Kaya kakausapin ko sana siya, kaso di pala talaga kayo pwede na magpakasal. Dahil meron na itong asawa. Sol, mahal kita. Mahal din kita, Jack. Yakap uli ni Sol dito. Kaya ginagap nito ang palad ni Sol at masuyo nitong tinitigan at nagkatitigan na silang dalawa. Masaya si Sol at Jack dahil sila talaga ang magkapalad na dalawa. Kaya umuwi sila sa bahay nila at nagkaharap-harap na si Sol at Jonathan. Sol, patawad. Di ko naman alam na ganito ang kahihinatnan natin. Nako, Jonathan, siguro di talaga tayo para sa isa't isa. At least okay na kayo ng kapatid mo. At patawarin mo din kami. Kala kasi namin di ka na babalik. Kaya kaming dalaway, alam mo na. Tumango-tango na lang si Jonathan. Tanggap niya na si Sol at Jack ay para sa isa't isa. Kaya masaya siya sa dalawa. Lumapit si Jack sa mga ito at si Cindy. Siguro naman pwede na tayong mag-double wedding. Tawanan na ang apat kaya nagkapatawaran na din ang dalawang magkapatid si Jack at Jonathan. At ginanap nga nila ang double wedding ni Jonathan at Cindy, si Jack at Sol. Kaya maligaya silang apat. Napakaganda ni Sol at gwapo naman si Jack sa suot na Amerikana. Ganon din si Jonathan, gwapo din sa suot nito. At si Cindy, masaya din ito dahil makakasama na din niya si Jonathan na tinawag niya ng Carl. Kaya marami ang sumaksi sa kanilang kasal. At hayon na, dumaan ang mga buwan, biglang napaigtad si Cindy. Kabuwanan na kasi nito, kaya dali-daling pinangko ang asawa at dinala sa malapit na klinik. At hayon na, nanganak ito ng isang lalaki. At isinunod sa pangalan ng ama ni Cindy. Kaya masaya na sila Jonathan at Cindy. Sa bandang dako naman, mahal, ito na yung binili ko sa'yo. Santol. Mahal, ayaw ko na yan. Gusto ko mangga naman. Di ba sabi mo santol ang bilhin ko? Sa mangga ang gusto ko. Punta ka uli sa tindahan, bumili. Sige na please. Tatawa-tawang wika ni Sol kay Jack. Ngingit-ngit din naman si Jack dahil naglilihi. Ito pero sa totoo lang si Jack ang gusto niyang nakikita araw-araw. Kaya nagpapapansin lang ito sa asawang si Jack. Kaya wala nang mahihiling pa si Sol dahil napakabait ni Jack. At sa ngayon masaya na sila sa kanilang mga buhay hanggang wakas. Hello guys! Nagustuhan ba ninyo ang huling yugto ng kwento nila Jack at Sol, Jonathan at Cindy? Salamat sa pakikinig at panunood sa bidyong ito at shout out sa inyong lahat!